Ngayong February 22, madaling araw ng linggo ay magaganap na ang laban na dapat nating abangan. At ito nga ay ang rematch ni Josh Warrington kontra kay Leigh Wood. Unahin nating tingnan itong boxing record ni Josh Warrington mga katropa. Mayroon na siyang 32 wins. 8 sa 32 wins na yon ay natapos niya sa knockout. 4 na ang kanyang talo at mayroong isang tabla. Lumalaban si Josh Warrington sa super featherweight division. 25% ang kanyang knockout ratio, 35 years old na sa kasalukuyan, orthodox ang kanyang boxing stance, 5 foot 7 inches ang kanyang tangkad. Mayroon siyang reach na 67 inches. Yung huling tatlong laban nitong si Josh Warrington ay noong October 7 taong 2023. At dito nga, nakalaban niya si Leigh Wood sa kanilang unang pagharap ay natalo siya via technical knockout sa round 7. At noong September 21, 2024, nakaharap naman niya itong si Anthony Kakachi. At natalo siya via 12 round unanimous decision. So, sunod-sunod yung mga talo ni Josh Warrington sa mga laban na yun mga katropa. Ano? So, style mixed fight talaga dito mga katropa. Dahil itong si Leigh Wood ay natalo ni Anthony Kakachi. Hindi siya nag-survive. No? Natalo siya via stoppage rin mga katropa. Subalit, itong si Josh Warrington ay nagawa niyang mag-survive ng hanggang 12 rounds at natalo siya. Unanimous decision. So, pagdating sa sunod na laban, noong April 19, 2025, ay nakalaban naman niya itong si Asad Asif Khan. At nakabawi siya dito mga katropa. Nakuha niya yung panalo via unanimous decision sa round 10. So, dito naman tayo ngayon titingin sa boxing statistic nitong si Leigh Wood. Si Leigh Wood ay mayroon ng 28 wins, 17 sa 28 panalo ay nakuha niya via knockout. Mayroon na rin siyang 4 na talo, wala pang draw. Parehong lumalaban sa super featherweight division. At mayroon siyang knockout ratio na 60.71%. Mas mataas yung kanyang knockout ratio dito mga katropa kumpara kay Josh Warrington. 37 years old na si Leigh Wood, no? Matanda siya ng 2 taon. Laban dito kay Josh Warrington. Pagdating naman sa kanyang boxing stance ay orthodox din ang kanyang boxing stance. Minsan nagsiswitch din ito sa southpaw mga katropa si Leigh Wood. So mayroon siyang tangkad na 5 foot 7 inches. 67 inches din ang kanyang reach. So halos identical lang yung kanilang physical statistic. Pero kung titingnan natin yung kanilang unang laban mga katropa, mukhang mas mahaba itong tingnan si Leigh Wood kumpara kay Josh Warrington. Pero dito sa kanilang statistics ay parehas lang yung ang nakalagay dito. Ano? So dito sa huling tatlong laban ni Leigh Wood noong May 7 taong 2023, nakaharap niya itong si Mauricio Lara. At nakuha niya yung panalo via unanimous decision sa round 12. By the way, yung panalo niya dito kay Mauricio Lara ay rematch ito mga katropa. Sa una nilang pagharap ay tinapos siya ni Mauricio Lara via stoppage mga katropa. So dito sa October 7, 2023 pa rin, ito nga yung kanilang unang pagharap ni Josh Warrington at nakuha ni Leigh Wood yung panalo sa round 7, technical knockout. At noong May 10 taong 2025, nakaharap nga niya dito si Anthony Kakachi, no? At natalo siya sa round 9, stoppage, no? Technical knockout, yung pagkatalo ni Leigh Wood. So ito nga, yung style ng mga boxing hero ito ay malaking bagay din talaga, malaking factor din talaga mga tropa dahil si Josh Warrington na nakaharap ni Anthony Kakachi ay nag-survive hanggang round 12, itong si Leigh Wood naman ay hindi niya nagawang mag-survive dito sa mga kamay ni Anthony Kakachi. Pareho silang tinalo ni Anthony Kakachi sa magkaibang ending, no? Sa magkaibang katapusan. Si Leigh Wood ay natapos via stoppage, si Josh Warrington ay natalo via unanimous decision. Subalit si Josh Warrington ay tinalo ni Leigh Wood sa kanilang unang pagharap via technical knockout. Ang tanong dito, makabawi kaya ngayong darating na linggo itong si Josh Warrington mga katropa? So dapat talaga nating abangan yan, no? Dahil kung papanoorin natin, no, papanoorin nyo rin yung unang laban nila mga katropa, napakaganda, maganda rin, puno rin ng action yung kanilang unang pagharap. So pagdating natin dito sa power comparison, mas lamang ng bahagya, although mas sa pagdating sa kanilang box rate malayo yung agwat. 25% lang itong kay Josh Warrington. Itong kay Leigh Wood naman
ay 60.71% mga katropa. Pero sa madalas ko nga binabanggit, pagdating talaga sa pagbi-breakdown ng power comparison ay tinitingnan ko talaga yung laban, lalo na dito sa kanila dahil rematch na ito. So dito ako nag-obserba sa kanilang mga previous na laban. So obserba ko mga katropa, bahagyang may lamang itong si Leewood sa power comparison. Pero hindi naman ganun kalayo, hindi katulad sa kanilang kung magbabase tayo sa box rec ay masyadong malayo yung agwat. Pero para sa akin, sa aking pag-breakdown ay kunti lang yung kalamangan sa power nitong si Leewood kumpara dito kay Josh Warrington mga katropa. So lamang ng bahagya itong si Leewood pagdating sa power comparison. So dito naman tayo sa speed and footwork, sa nakikita natin, lamang din talaga itong si Leewood pagdating ng sa speed and footwork nila mga katropa, no? At maganda din yung boxing fundamentals nitong si Leewood. Kaya mahirap din itong masabi kung makabawi ba dito si Josh Warrington mga katropa. Subalit yun nga, kung pagmamasdan kasi natin yung kanilang unang paghaharap ay halos kumakambyo na sana sa panalo itong si Josh Warrington eh. Pagdating ng round 7, yun lang, natsimpuhan siya ng malakas na right hook ni Leewood. Nag-southpaw yata yung stance ni Leewood nun. Nagpalua pa siya ng malakas na left, no? At yun nga, pabagsak na rin si Josh Warrington. Sinubukan pa niyang bumayo, subalit tumalikod na, kaya tinigil na rin ng referee mga katropa, na ending sa pabor yung laban kay Leewood, stoppage yun. So pagdating sa power at saka yung speed and footwork comparison, mas lamang itong bahagya si Leewood. So dito tayo sa endurance at durability. Palagay ko dito mga katropa, idagdag natin, nasa 37 years old na rin ngayon sa kasalukuyan itong si Leewood, at si Josh Warrington ay mas bata ng 2 taon, 35 pa lang siya. So at kung pagbabasihan din natin kasi doon tayo magpo-focus sa kanilang unang pagharap, no? Kasi rematch ito eh. So sa una nilang pagharap, nakita natin sa mga unang mga round, kontrolado ni Leewood yung laban. Subalit habang tumatagal yung laban ay unti-unti nating nakikita na pumapabor na talaga sana yung laban dito kay Josh Warrington, at mukhang malapit na nga sana sa panalo itong si Josh Warrington sa kanilang unang pagharap. Ngunit bigla lang siyang nasingitan, no? Kasi nga yun, ano din tong style ni Leewood sa madikitan eh. Minsan mayroon siyang mga opinsa na unpredictable din minsan. Biglaan ba? At yun, nadali si Josh Warrington sa mga kombinasyon ni Leewood na yun. Kaya dito, pagdating sa kanilang rematch, makikita natin kung sino bang yung mas gutom sa kanilang dalawa na manalo dito. Sino yung mas hunger sa kanila. Dito mga katropa, ilalagay ko talaga na dito sa underdog, ha? Underdog, tandaan natin mga katropa, tandaan nyo, underdog dito ngayon sa kanilang rematch itong si Josh Warrington. So yung sino yung mas gusto talagang manalo sa kanilang rematch, mas gutom, dito talaga ako kay Josh Warrington. Kasi siya natalo siya, alam niya sa sarili niya, hawak na sana niya yung panalo, no? Kunti na lang sana yung kailangan niyang tiisin, no? Talaga inaya, no? Na timpuhan talaga siya ng malinis na patama ni Leewood, kaya natalo siya doon. Kaya nandun pa rin sa kanyang isipan yon na kailangan niya talagang bumawi. Yun, yung gigil nandun pa rin. Yung strength niya dito sa kanilang rematch ay yun nga, yung intention, no? Na gusto niya talaga makabawi. At nandun yung kanyang strength, at yun din yung nakikita kong weakness dito mga katropa. Dahil itong yung style ni Leewood ay hindi ito bara-bara. Malupit din na counter puncher ito. Mayroong power din ikumpara kay Josh Warrington. Mayroon siyang bahagyang kalamangan sa power. Kaya sa nakikita ko, yung gigil ni Josh Warrington dito sa kanilang paparating na rematch ay siya ring magiging dahilan kung matatalo siya sa kanilang rematch dito, dahil baka magiging reckless siya dahil sa kanyang gigil. Subalit kailangan niya talaga yung gawin para manalo, dahil nga bisaon na nilang laban, kaya dapat niyang gawin pa rin yun. Kasi effective sa yung strategy na yun. Kailangan lang niyang idagdag yung kanyang pahigpitin talaga yung kanyang depensa, lalo na sa close range, kasi doon siya nadadali, yung biglaan. Hindi may habit din kasi ito si Josh Warrington mga katropa, na hindi agad nagbabalik sa kanyang depensa, no? Lalo na yun, dikitan, binigla siya ng right hook at saka biglang left cast, kaya nadali siya doon.
So sa endurance at durability, 50-50 ko lang ito mga katropa. So pagdating sa ating pagbe-breakdown, nakakalamang itong Yamaha si Leeward. Pero ayun nga, dahil pinipicture natin to, dahil isa rin sa nakikita ko ito na may potential talaga na mauwi sa upset itong laban na ito. So final prediction dito mga katropa, palagay ko sa aking sariling opinion lamang ay pipiliin kong manalo dito yung underdog na si Josh Warrington mga katropa. Kayo mga katropa, sa palagay ba ninyo magtagumpay kaya sa parating na rematch na makaganti itong si Josh Warrington o mauulit pa rin yung history ng kanilang unang laban? Paki-comment nyo na lang yung inyong mga prediction at opinion dito mga katropa. So hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Paki-like and subscribe po mga katropa.